Sa isang tahimik na bayan kung saan ang lahat ay tila normal, isang bagyo ang unti-unting nagbabadya ng kapahamakan. Sa simula, ulan lang hangin lang pero habang tumatagal, ang kalangitan ay nagdidilim at ang tubig ay mabilis na umaangat. Ang mga kalsada ay nawawala sa ilalim ng baha at ang bawat segundo ay papalapit sa isang trahedyang hindi pa nila kayang maunawaan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang kalikasan ang kalaban nila. Habang desperadong sinusubukan ng mga tao na makaligtas, isang katotohanan ang sumampal sa kanila, may gumagalaw sa ilalim ng tubig. Hindi ito debris, hindi ito alon kundi mga pating. Gutom, mabilis at walang awa. Ang dating ligtas na bayan ay naging isang bitag ng kamatayan. At dito nagsisimula ang tunay na laban, hindi laban sa bagyo kundi laban sa kung anong dala nito. Habang patuloy ang pagbaha, isa-isang nawawala ang pag-asa. Wala ng signal. Wala ng kuryente. Wala ng darating na tulong. Ang bawat tao ay napipilitang gumawa ng sariling paraan para mabuhay. Si Dakota, isang simpleng tao, ay napilitang tumayo bilang sandigan ng iba. Pero sa mundong nilamon ng tubig, kahit ang pinakamalakas ay maaaring bumigay. Sa bawat galaw ng tubig, may kasamang panganib. Isang maling hakbang, isang maling desisyon at maaari kang hilahin pababa. Isa-isang nawawala ang mga tao. Ang sigaw ng takot ay napapalitan ng katahimikan. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang katotohanan, hindi lahat makakaligtas sa bangungot na ito. Sa gitna ng dilim at desperasyon, isang himala ang nangyari. Si Lisa, na buntis, ay napilitang manganak sa gitna ng baha. Habang ang mga pating ay umiikot sa paligid, habang ang panganib ay isang hakbang lang ang layo, si Dakota ay lumaban. Gumamit siya ng kahit anong paraan, ingay, galaw, sakripisyo, para ilayo ang kamatayan. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagong buhay ang isinilang. Isang simbolo ng pag-asa sa mundong unti-unting nawawasak. Pero hindi sapat ang pag-asa kung walang aksyon. Ang ibang survivors ay gumawa ng isang desperadong plano. Karne bilang pain, pampasabog bilang sandata. Isa-isa nilang nilinlang ang mga pating at pinasabog ang mga ito sa ilalim ng tubig. Isang mapanganib na hakbang, pero ito ang kanilang huling alas. Sa laban na ito, talino at lakas ng loob ang puhunan. Habang unti-unting bumubukas ang daan, nagsimula ang kanilang pagtakas. Pero hindi lahat ay makakasama. May mga kailangang maiwan, may mga kailangang magsakripisyo. Sa bawat segundo, may kapalit ang kaligtasan. Si Dakota, sugatan ngunit matatag, ay pinoprotektahan si Lisa, at ang kanyang sanggol, handa niyang ibigay ang lahat kahit ang sarili niyang buhay. At sa wakas, katahimikan. Humupa ang tubig. Nawala ang ingay. At sa gitna ng pagkawasak, may mga natirang buhay. Si Lisa at ang kanyang sanggol ay ligtas. Si Dakota ay nakaligtas. At sa unang pagkakataon, muling sumilip ang pag-asa. Pero minsan ang katahimikan ay hindi katapusan, kundi pahinga lang. Sa huling sandali, muling dumilim ang langit. Isang bagong bagyo ang paparating, mas malakas, mas mapanganib. At doon nila napagtanto na ang lahat ng pinagdaanan nila ay simula pa lang. Dahil sa mundo ng trash, ang tunay na laban ay hindi kailanman natatapos. Sa mundong nilamon ng baha at pinaghaharian ng mga halimaw sa ilalim ng tubig, isang bagay lang ang sigurado, ang survival, hindi para sa mahihina. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento ng tapang at pag-asa sa gitna ng sakuna, hit that follow button at samahan mo ako sa susunod na kwento na mas matindi pa dito.